Tara mga katropa, sa vlog na ito ay i-update ko po kayo dito po mismo sa ongoing na Pasay City Reclamation Project update as of June 2024. Makikita nyo merong mga barko na nasa harapan nitong SM Mall of Asia na kung saan ito yung nagsisilbing carrier nitong mga gabundok na mga buhangin. So ongoing yung kanyang dredging para nga matambakan ng lupa itong side na ito. So as you can see, makikita nyo meron ng mga gabundok na mga buhangin dyan po sa may side na yan. So ito yung magiging extension nitong Pasay Reclamation Project. Dun sa may far side, kasalukuyang nilalagyan ng tubo yung lupa na pagtatambakan nitong reclamation area. Ayan. In this map, makikita nyo itong kabuuan ng Manila Bay Reclamation Project na kung saan sa baba ay yung Pasay City Reclamation. So yun yung ibang mga islands gaya dito sa may within Manila area. So yan yung mga nakaabang na reclamation project na kasalukuyang ginagawa within the vicinity of Manila Bay. And also sa photo na ito, makikita nyo itong master plan ng Pasay City Reclamation Project na kung saan nakadugtong ito dito po sa may existing na reclamation area na kasalukuyang tinatayuan ng SM Mall of Asia. So, sooner than later in the next coming of years, once na matapos po ang reclamation project, is ganito po ang magiging itsura niya, na kung saan tatayuan po ito ng mga iba't ibang mga commercial establishments, mga tourism hub at iba pa. So ngayon mga katropa, titignan natin ng malapitan itong reclamation update dito po sa may Pasay City. So sabi ko nga, ayan yung tubo na ibabaon dyan sa may area na yan. Tapos makikita nyo may mga barko na kasalukuyang nagtatapo ng buhangin. So ito na mga katropa yung nagawang reclamation dito sa may part na to. So nakadugtong yan dun po mismo sa may harapan ng CCP complex. So makikita nyo sa aking likuran itong kasulukuyang tinatambak na lupa dito po sa may harapan ng SM Mall of Asia. So as of now, makikita nyo kung gaano kalawak o yung progress nitong Pasay Reclamation as of June 2020. So tara mga katropa, pupunta tayo dun sa may other side. Tara. Makikita natin ang malapitan na kung saan makikita nyo napakalawak na at napakalaki na ng gabundok na mga buhangin na tinatambak dito po sa harapan ng MOA. Yan. So yan yung lupa na galing mismo dyan sa may ilalim ng lupa. So ginagamitan niya ng dredger para lumabas yung lupa sa ilalim at maging ganito na siya. Ayan. Nakakalungkot nga lang mga katropa na once na matapos itong reclamation project na ito ay sooner hindi na siya magiging ganitong itsura. So mag-iiba ng location yung view ng sunset dito po sa Manila Bay. And also mga katropa, nakakalungkot din na itong Manila Bay ay talagang tinatambakan na siya ng lupa. So malaking epekto ito, hindi lamang syempre sa atin at lalong lalo na sa environment, considering na marami talagang mga environmental factors ang naapektuhan bunga nitong reclamation na ito. Syempre nga naman talagang hindi maiiwasan dahil napakaliit na at napakasikip na ng land area nitong Metro Manila. So kinakailangan talaga ay magdagdag or mag-expand pa ng lupa para naman sa gayon ay pagtatayuan ng mga commercial establishments, mga entertainment, mga tourism and economic hub.
Talagang makikita nyo kung gaano kalawak at nakakapanibago itong Pasay City Reclamation Project update as of June 2024. So nakadugtong yan, or if I'm not mistaken, dudugtong yan dito sa may existing na nagawa ng reclamation area dyan po sa may harapan nitong CCP complex. Yan. And yan na yung existing na reclamation project update ng Pasay City dyan po sa may harapan nitong CCP complex area. So kung dati dagat yan, ngayon ganito na siya. And for the years to come, tatayuan na yan ng mga buildings, mga residential areas, and mga if I'm not mistaken, mga economic center or economic hub. So ayan na yung progress today. Ayan.